sabi ko, grabe nakakapagod pala ang mag-apply. So sabi ko, magre-rest muna ako. Nag-rest ako that time for a month. And around April, first week or second week, biglang may nag-reach out sa LinkedIn. Ganon. So, yun. Na, alam mo yun, hindi mo na-expect. And it's a direct client. Hindi ko siya hinanap. Nung pang time na I was so down and like asking God, Lord, binigay ko na yung effort ko, yung best ko to, alam mo yun, ginawa ko yung part ko and binigay ko na sa'yo lahat ng, alam mo yun, kung ano yung pwede mo din gawin, i-open mo na opportunities para sa akin. And right now, I'm so in my lowest point sa Mm. pag-apply. So sabi ko, Lord, bahala ka na. Magpo-post muna ako kasi pagod na pagod ako sa application for a month. And yun, nagul ako na lang na nung as I was praying that prayer in the middle of April, I think nag-reach out ang isang direct client. Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, Okay. so why don't we start by introducing yourself? Yes, coach. So, hi, I'm Abigail Balitang from Pangasinan. And I'm a teacher by profession, pero as of the moment, a part-time virtual bookkeeper. Yes. So, pero nagtiteacher ka pa rin. Parang more of like private homeschooling. Okay. Alright. So, bookkeeping at saka Teaching. pagiging teacher, parang layo. Opo. Ano yung nangyari? Bakit na naging interested ka sa bookkeeping? Okay. So firstly, last year kasi I was aiming for something na parang more of like in line sa career ko. Then hindi siya nag-successful. I was lost actually this year. So I was looking for something na pwede kong gawin, medyo parang mag-break muna. And then nagsa-search ako. So nakita ko yung mga videos mo sa YouTube. Kaya ako naging interested, ha? Kaya ko kayang gawin to, parang gano'n. Ang layo-layo ng ang layo-layo ng teaching sa bookkeeping. So, trinay ko siyang pinanood, yung mga free videos. Then, pinanood ko lang na pinanood, yung mga concepts. Parang nung tinidiscuss mo kasi siya, parang ang dali. Parang ang dali naman. Sabi ko, tapos sige, pinanood ko lahat ng mga free videos mo. Kaya nung nakapag-isip-isip ako habang break ako sa mga bagay na ginawa ko for the past. Try ko lang i-try ko ang virtual. And also, I tried other virtual work last time. Actually, hindi pa ako nag-start ng work yung SEO. Sinubukan ko ang SEO, pero medyo technical ang mga sabi ko, nag-training din ako. And then parang hindi ko siya kaya, hindi siya ang hirap siyang aralin. So, nung nakita ko yung mga videos mo, tapos parang nung dinidiscuss mo, parang ang pinadali mo masyado. Parang ang dali-dali pag tinitignan. Pero kaya trinay ko siyang mag-enroll sa training mo. So, kaya ko inavail yung online training. Budol ba? Hindi kasi parang compared na-try ko na din po nag-online training sa mga katulad nga SEO, tapos yung mga ibang virtual trainings. And ang boring, tapos ang haba. Tapos alam mo yung 1 hour na nakaupo ka, pinapakinggan mo yung training, tapos ang boring ng mga minsan yung hindi ko namang sinasabing pero may mga tao talagang minsan pinapadali nila yung teaching, yung learning para sa 'di ba? So as a teacher, parang wow, ang galing ng teacher na 'to. Parang ay alam mo yung chinap na niya lahat ng kumbaga pag sa prutas chinap na niya, ang gagawin mo lang ay kainin na lang, 'di ba? So i-chew mo na lang, i-digest mo na lang. So 'yun. Yun ang ginawa ko. So, nag-enroll ako sa training nyo and trinay ko siyang inaral kahit na malayo siya sa mga industries na nasubukan ko na.
Okay. So, yung kinuha mo is yung bundle, di ba? Opo, coach. So, paano mo siya ginagawa? Like, anong oras, anong araw, ilang oras sa isang araw? During that time kasi more naka-online ayun na yun, homeschooling ako sa mga pamangkin ko. So half day nagho-homeschool ako tapos sa half day naman another half day is nag-aaral ako ng training. So, talagang binigyan ko siya ng time. Kasi yung 30 days ba yun, coach? Yung bundle? Oo. Oo, yung self-paced ang kinuha ko. Kasi mag-enroll sana ako nung yung challenge, 30-day challenge. Kaya lang nahuli ako ng 1 week. So, sinuggest mo sa akin na kunin yung self-paced. And I think maganda din yung self-paced lalo pag di mo siya masyadong gamay. So you give your time, you give Yes. yourself some time to aralin talaga yung mga technical terms, ganon. So maganda siya. Usually half day ko siya ginagawa. Talagang ilang oras din, mga 2 to 3 hours a day for 30 Okay. days. Alright. Kumbaga, di ba, sa video parang madali. Pero Mhm. kapag actual mo na ginagawa, hindi siya ganun kadali. Tama? Hindi po. Hindi po. So, paano ka lalo na sa categorization, so, ano Mhm. yung ginawa mo para, like, hindi ganun kahirap or kabigat damdamin yung process sa bookkeeping? Ah, siguro po Kwan, very important na i-familiarize mo din yung sarili mo sa mga technical terms. Kasi sa akin, yung mga technical terms from teaching, sa education, ibang-iba siya sa bookkeeping. So, talagang nag-take note ako sa mga, para ka nag-aaral from like yung mga basic terms. At least alam mo yung mga basic terms, saan siya ginagamit, paano siya ginagamit. So, yun. And then, nung pumunta na ako sa video ng mga training, na-simplified na kasi siya eh. I mean, pinadali nyo na coach. So, ang maganda doon, pag alam mo na yung mga basic terms at sa training din meron yung mga introductory lessons. So, Mm. nung pumunta na ako sa meet niya, like categorization, reconciliation, inaral ko din siya ng mga 2 beses. Parang binalik-balikan ko din siya ng 2 beses, inulit-ulit ko siya ng mga ilang beses para aside from familiarizing yourself, na nagiging in-depth siya mas nadidig mo siya deeper kung paano siya talaga ginagamit. Mm. Ayan. So, gaano ka katagal bago nakakuha ng client? Tinapos ko kasi yung training mga more than a month, I think. So, kasi mga gitna ng January and natapos ko siya around end ng February. So, I Mm. started optimizing my profile sa LinkedIn, sa online jobs, March na. And ang tinarget ko yung mga companies na nagbibigay ng training with pay Mm-mm. and entry level, yung mga ganun ba? Kasi syempre alam ko naman yung capacity ko pa lang at that time. So, yun yung mga tinarget ko. Ngayon, grabe ang daming, puro unfortunate ang mga response. So, grabe, sabi ko isang buwan ata ng March na talagang, sige, binuhos ko yung time ko for application, optimizing yung mga profiles ko. And may mga ko naman, may mga nag-respond, ganon, pero pagdating sa, kunyari, first level ng Interview. hiring, Okay. parang unfortunate lahat yung mga nare-receive ko after ng first level, second level, ganun. Tapos wala na, hindi na makakaabot sa hiring part or you're hired, mga ganong level na. Tapos grabe na, syempre madi-disappoint ka, ganun. So 1 month akong na-disappoint, 1 month ako nag-apply and disappointments lahat talaga yung na-receive ko. And then, sabi ko, grabe, nakakapagod pala ang mag-apply. So, sabi ko, magre-rest muna ako. Nag-rest ako that time for a month. And around April, first week or second week, biglang may nag-reach out sa LinkedIn. Ganon. So, yun. Alam mo yun, hindi mo na-expect. And it's a direct client. Hindi ko siya hinanap. Nung pang time na I was so down and like asking God, Lord, binigay ko na yung effort ko, yung best ko to, alam mo yun, ginawa ko yung part ko and binigay ko na sa'yo lahat ng, alam mo yun, kung ano yung pwede mo din gawin, i-open mo na opportunities para sa akin. And right now, I'm so in my lowest point sa Mm. pag-apply. So sabi ko, Lord, bahala ka na. Magpo-post muna ako kasi pagod na pagod ako sa application for a month. And yun, ako na lang na nung as I was praying
that prayer in the middle of April, I think nag-reach out ang isang direct client. So nakakagulat. Wow. Answered prayer. Tapos, nung nag-reach out siya, din-replyan mo. Oo, sabi niya, as in very direct siya, sabi niya, hi, I'm this client and I'm looking for a bookkeeper part-time. Sabi niya, ilang oras ang, or magkano ang rate mo sa ganitong oras a month? Sabi niya, agad diretsa, alam mo, diretsahan talaga, wala nang interview, tinanong na niya na yung agad-agad sa akin kung magkano ang rate ko, ganyan, tapos, yun, sinabi ko, actually, ang sinabi ko, medyo mataas siya sa entry level sa mga companies. Sabi ko, oh my goodness. Tapos, okay, sabi niya agad. Nung sinabi ko na yung rate ko sa kanya, nag-yes siya agad. So sabi ko, wow, what an answer. Yung alam mo yung disappointment mo for a month is Oo. pinalitan ni Lord ng something greater, something better that hindi mo pwedeng ma-imagine. Oo. Kasi, kasi parang nilevel ko yung sarili ko na, syempre entry level ako. So, ibabagay ko yung sarili ko, doon lang muna ako mag-apply. Pero alam mo yung ibibigay pala ni Lord is more than what you expect and pray for. Oh my God. So, isa lang client mo hanggang ngayon. Yes, yes. How many Kasi hours ka? 20 hours a month lang siya. So parang nung una mahirap talaga siya kasi siyempre bago yung ay inaaral mo yung business sa ano Oo. niya. Pero nung tumagal na parang ay kuwan na lang alam mo yung chill para ka lang na parang chill na lang yung work. Oo. As in yung 1 hour a day talagang minsan ano lang lesser pa yung nagagamit mo pag nagamay mo na yung work. Oh my God. So, ibig sabihin, wala talagang call? Well, may call kami nung ano na lang nung Nung na-hire parang ka na? oo, yes, parang, o sige, parang nung nag-deal na kami sa chat, o sige, pwede ba kitang makausap in a call? Kasi nandito din siya sa Pilipinas. Mag-asawa sila, nandito sila sa Pilipinas and yung business nila, Hong Kong base. And yun, more of advertising and marketing kasi kaya kahit nasan sila, kayang-kaya nilang i-run yung business. Oo. Actually, maganda yung mga ganyang client, yung sa advertising marketing. Very, ano lang siya, straightforward. Hindi siya Yes, ganun ka-complicated. opo, yung sa categorization and Oo. reconciliation, hindi rin siya ganun ka-complicated kasi more of like one din. Karamihan sa subscription lang, advertising, ganun lang yung category ng mga chart of accounts na ginagawa ko. Oh my God, ang galing! Mm. Kaso lamang interview. Mhm. So, anong oras mo siya ginagawa? Flexible po. I am so really grateful for this job kasi walang time tracker. Like, I can do anytime. And kung kailan ko gusto, basta maubos ko yung 20 hours in a month, pwede akong mag-work ng, alam mo yun, 3 hours in a week or next time, mas mahaba next week, ganun ba? So, Oo. flexible, very flexible po siya. So, ibig sabihin hanggang ngayon, nag-tutor ka pa rin sa mga ano mo, tapos yung Yes po. part-time mo. Ang Yes. galing, tapos dollar. Ay, sana all. Ah, opo. So, paano payment sa'yo? Saan napupunta? PayPal or Wise? BDO po kasi since Oo nandito nga sila pala. sa Pilipinas, Oo nga may pala. mga account silang ano, Philippine account. Ang galing! Nakakatuwa, di ba? Kasi Opo. kung tutuusin mo, napakalayo talaga ng teaching, like profession mo sa bookkeeping, di ba? Mhm. Pero kinaya. So, ibig Opo. sabihin, talaga na sa bookkeeping, as long as alam mo yung basic at yung foundation ng bookkeeping, pwede ka. Yes So, po. anong gusto mo i-share sa lahat ng nanonood ng video na to? Like, advice, words of wisdom na gusto mo i-share? I think you have to, firstly, you have to know kung ano talaga yung gusto mong gawin. So that time, at that moment, nung early this year, I was looking for something na pagkakitaan habang nag-homeschool ako sa mga pamangkin ko. So yun talaga yung kailangan ko at that moment. And I prayed for it and then nag-open yung mga opportunity and you have to give a hard work din. Kailangan mo mag-hard work hindi dahil ano, parang it looks easy sa pag tinitingnan mo sa video pero behind that talagang madaming hard work na kailangang ilaan. So mag-work hard ka pag-aralan and samahan mo ng prayer and pagpupursige. I believe at the right timing
if the Lord sees yung desire ng puso mo, He will give it perfectly and more than what you are praying for. So, yun po. Oh my God. Thank you so much, Abigail, sa pag-share ng story mo. And I know, marami kasing mga teacher din na nagtatanong sa kay Kaji. So, kung teacher kayo and like naka-relate kayo sa video na to, let us know sa comment section. And if you want more videos like this, please let us know sa comment section din. And kung may mga question kayo kay Abigail, let us know sa comment section para masagot namin. So, thank you so much, Abigail. And that's it. I'll see you again, everyone, next week sa panibagong video. Bye! Thank you, Coach.